Magandang gabi sa inyo lahat mga kabataan. Kumusta ang puso ninyo sa linggong ito? Welcome sa episode 3 ng ating Kape at Pangarap. Marahil sa mga nakaraang episodes, napag-usapan natin ang mga mabibigat na paksa, yun yung mga forgiveness and healing. Ngayon naman pag-uusapan natin ang isang bagay na madaling sabihin, ngunit minsay may hirap at tunay na maintindihan at mahirap din isabuhay. At yon ay ang pag-ibig. Sa mundo natin ngayon, ang salitang love ay nabababad. I love that song. Love you, Besh. In love ako. Minsan nahihihan tulad na lang ito sa isang matinding pakiramdam o emosyon na parang kape. Mainit sa simula, pero kung papatagalin natin ang kape, lumalamig ito. Pero ang pag-ibig ng naayon sa Diyos, ang tunay na pag-ibig ay ibang-iba. Ito'y hindi lamang pakiramdam. Ito ay pagpili, pagkilos at pangako. At ito ang pag-ibig na inilarawang malinaw sa isa sa pinakasikat ngunit pinakamalalim na talata tungkol dito. Basahin po natin ang nasa unang Korinto, Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 7 at yung 13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ang mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalatin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang lalim, di ba? Bago tayo mag-jump sa modernong application, pansinin muna natin ang dalawang malaking punto dito. Una, ang pag-ibig ang pundasyon. Pwede kang maging magaling magsalita, magaling magturo, magkaroon ng malaking pananampalataya, o maging martir na handang magsakripisyo. Pero kung ang motibasyon at puso mo ay hindi naman pag-ibig, wala rin. Sa mata ng Diyos, ang lahat ay walang kabuluhan kung hindi ito dinaan sa pag-ibig. Pangalawa, ang pag-ibig ay may pandiwa or action. Hindi ito description ng nararamdaman. Ito ay checklist na mga ginagawa at hindi ginagawa. Sabi nga, matyaga, mabait,
hindi naiinggit, hindi magmamapuri. Lahat ito ay mga aksyon at pagpili na ginagawa natin araw-araw kahit hindi natin ito nararamdaman. Eto na tayo. Sa modernong panahon, totoo ito sa ating konteksto. So bakit parang hirap tayo sa tunay na pag-ibig? Una, love as a feeling. Ini-expect natin na laging kilig, freedom at good vibes. Sasabihin natin pag nawala na ang spark o nagkakaroon ng away. Akala natin ay wala na yung love. Pero ang tunay na pag-ibig ayon kay Pablo ay nagtitiis at nagbabata. Tumitibay sa mga hindi pagkakasundo. Pangalawa, conditional love. Kunyari sasabihin mo, magiging mabait ako sa'yo kung mabait ka rin sa akin. Pagbibigyan kita kung susunod ka. My dear friends, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasarili. Nagbibigay ng pagkakataon at pangunawa kahit hindi karapat-dapat. Pangatlo, love for clout. Minsan, ang kabaitan at pagtulong natin ay napopost pa sa social media para sa likes and validation. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ginagawa ito ng tahimik, hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa ikalulugod ng Diyos. Pang-apat, ang pag-ibig sa loob ng bahay. Ito minsan pinakamahirap ipakita ang pag-ibig sa sarili nating pamilya. Sa magulang na paulit-ulit ang sinasabi, sa mga kapatid na nanggugulo ng gamit, sa pamilyang hindi nakakaintindi sa atin. Dito nasusubok ang pagiging matyaga at hindi magagalitin ng ating pag-ibig. At ngayon, ang Kape at Pangarap Challenge natin, kaya nga mga kaibigan, my dear friends, imbitasyon ko sa inyo ngayong linggo, gawin natin ang mga aksyon ng pag-ibig. Narito ang ating mga Kape at Pangarap Challenge. Una, mag-self-audit tayo. Gamitin natin ang 1 Corinthians chapter 13. Paano? Kumuha ka ng papel, isulat mula verses 4 to 7. Sa tapat ng bawat katangian, magtanong ka sa sarili mo. Sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking ministry, paano ko ito na ipapakita? O paano ko hindi na ipapakita nitong nakaraang linggo? Halimbawa, matyaga ba ako sa kaguluhan ng mga kapatid ko? Naiinggit ba ako sa achievements ng mga kaibigan or kaklase ko or mga katrabaho ko? Nagagalit ba ako o agad kapag nadidisappoint ako? My dear youth, maging tapat tayo. Wala namang makakabasa niyan, kundi ikaw at ang Diyos lamang. Pangalawa, pumili ng isang pandiwa ng pag-ibig na pagtutuunan mo ng pansin. Sa mga nakita mo, pumili ng isa na nais mong pag-ibayuhin ngayong linggo or nais mong i-focus at baguhin ngayong linggo. Halimbawa, kung hindi nagmamapuri, ang challenge ay gumawa ng isang mabuting gawa ng hindi sinasabi kanino man o pinopost. Kung mabait naman,
Ang challenge sa'yo ay mag-initiate ka ng isang simpleng act of kindness sa isang taong hindi mo ka-close o kaya hindi mo gaanong gusto. Kung naniniwala sa lahat ng bagay, ang challenge ay magtiwala at huwag manghimasok sa isang kaibigan na binibigyan mo ng payo. Hayaan silang matuto sa sarili nilang pace. At panguli, i-anchor mo ang nasa verse 13. Pananampalataya at pag-asa ay mananatili, pero ang pinakamalaki ay ang pag-ibig. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay mauubos kapag nasa langit na tayo. Makikita na natin ang Diyos. Ang pag-asa ay maglalaho kapag naabot na natin ang ating inaasam. Pero ang pag-ibig, ito ang mismong kalikasan ng Diyos. Ito ang magpapatuloy magpakailanman. Ang relasyon natin sa Diyos at sa isa't isa ay pag-ibig ang magpapatibay. Ang pangarap ko sa inyo, my dear youth, ay sana makilala tayo o hindi sa galing natin magsalita, sa ganda ng talento natin o sa laki ng ating mga pangarap, kundi sa lawak at lalim ng ating pag-ibig. Nasabihin ng mga taong nakapaligid sa atin, alam mo, iba yung kabaitan niya, tapat, yung pagmamahal niya sa pamilya kahit mahirap, nananatili. Yung pag-intindi niya parang hindi nauubos. Iyan ang tunay na tanda na tayo'y mga anak ng Diyos kapag ang kanyang uri ng pag-ibig ay namumunga sa ating buhay. Tara, inumin na natin ang huling patak ng kape natin. At sa pag-alis nyo sa virtual tambayang ito, dalhin mo ang tanong, anong isang hakbang ng pag-ibig ang maaari kong gawin ngayong araw na ito? Hindi dahil sa nararamdaman ko, kundi dahil ito ang pinangako kong piliing gawin bilang tagasunod ni Kristo. Maraming salamat sa pakikinig sa ating third episode ng Kape at Pangarap. God bless you all.